Sa isang mundo kung saan ang teknolohiya ay nagdidikta ng kapangyarihan, sino ang nangunguna sa karera ng innovation bukod sa China? Isang bansa na nag-iimbento ng mga bagay na parang mula sa sci-fi movies, mula sa AI na nagpapabago ng buhay, hanggang sa space exploration na nagpapalawak ng hangganan ng sangkatauhan. Tara, tuklasin natin ang pinakamahusay na bansa sa advanced technology ngayong taon sa isang kwento na puno ng katotohanan at inspirasyon. Una, pag-usapan natin ang United States of America, ang walang dudang hari ng technological advancement bukod sa China. Sa 2026, ang US ay nangunguna sa halos lahat ng aspeto ng tech, mula sa artificial intelligence hanggang sa quantum computing. Bakit? Dahil sa kanilang ecosystem ng innovation na walang katulad. Sa Silicon Valley, libu-libong startups ang nagpo-produce ng breakthroughs araw-araw. Halimbawa, ang mga kumpanya tulad ng OpenAI at Google ay nagde-develop ng AI models na mas matalino pa sa mga nauna na ginagamit sa healthcare para sa personalized medicine, kung saan ang AI ay nagpo-predict ng sakit bago pa ito magsimula. Sa defense tech, ang US ay may advanced drones at hypersonic missiles na nagpapahusay ng national security. Dagdag pa, ang NASA at SpaceX ay nagpo-push ng Mars missions na may mga rover na nag-e-explore ng ibang planeta sa real time. Ngayong taon, ang US economy ay umaasa sa tech exports na nagkakahalaga ng trillions na nagpo-prove na sila ang pinaka-advanced sa R&D investments, higit sa 600 billion taon-taon. Ito ay hindi lamang kwento ng pera. Ito ay tungkol sa kultura ng risk-taking at collaboration sa pagitan ng universities tulad ng MIT at Stanford na nagpo-produce ng mga Nobel laureates sa tech fields. Pero hindi lang US ang nagliliwanag. Susunod ay ang South Korea na kilala sa kanilang hyper-efficient tech infrastructure. Sa 2026, ang South Korea ay nangunguna sa 5G at 6G deployments na nagpo-provide ng internet speeds na hanggang 28 Gbps sa buong bansa. Ang Seoul ay isang smart city na halimbawa kung saan ang bawat streetlight ay nagpo-monitor ng traffic at pollution gamit ang IoT sensors. Ang mga kumpanya tulad ng Samsung at LG ay nagdo-dominate sa consumer electronics, mula sa foldable phones na nagpapabago ng mobile experience hanggang sa OLED screens na ginagamit sa global TVs. Sa biotechnology, ang South Korea ay advanced sa stem cell research na nagpo-produce ng treatments para sa rare diseases. Ang kanilang education system ay nagpo-focus sa STEM na nagre-resulta sa workforce na 70% tech-savvy. Sa 2026, ang South Korea ay nag-i-invest ng higit sa 5% ng GDP sa R&D na nagpo-push ng innovations tulad ng autonomous vehicles na nagpapababa ng accident rates sa zero sa test zones. Ngayon, tingnan natin ang Japan, ang bansa ng precision at robotics. Sa 2026, ang Japan ay may pinakamataas na density ng industrial robots sa mundo, higit sa 300 per 10,000 workers. Ito ay nagpapahusay ng manufacturing, tulad ng sa Toyota factories kung saan ang AI ay nagpre-predict ng machine failures bago mangyari. Sa healthcare, ang Japan ay advanced sa exoskeletons para sa elderly na nagpapahintulot sa matatanda na maglakad ng walang tulong, solusyon sa kanilang aging population. Ang kanilang bullet trains o Shinkansen ay nagpapatakbo sa speeds hanggang 320 kilometers na may zero accidents sa mahigit 50 years. Ang kanilang military tech crossover ay nagpuproduce ng innovations tulad ng augmented reality helmets para sa soldiers na nag-a-apply din sa civilian uses tulad ng surgery simulations. Susunod ay ang Germany, ang powerhouse ng engineering. Sa 2026, ang Germany ay nangunguna sa Industry 4.0, ang integration ng AI sa manufacturing. Ang mga kumpanya tulad ng Siemens at Bosch ay nagpo-produce ng smart factories na nagpo-optimize ng production lines gamit ang predictive maintenance. Sa renewable energy, ang Germany ay advanced sa solar at wind tech na nag-generate ng 50% ng kanilang power mula sa clean sources. Ang kanilang automotive industry, tulad ng BMW at Mercedes, ay nagpulid sa electric vehicles na may batteries na nag-charge sa loob ng 10 minutes. Sa medical tech, ang Germany ay may advanced prosthetics na nagpo-connect direkta sa brain signals. Ang kanilang R&D spending ay higit sa 100 billion taon-taon na nagpo-focus sa sustainability. Halimbawa, ang hydrogen fuel cells na nagpo-power ng trains at trucks ng walang emissions. Huwag nating kalimutan ang Israel, ang startup nation. Sa 2026, ang Israel ay may pinakamataas na bilang ng startups per capita sa mundo, higit sa 8,000 tech companies. Sila ay advanced sa cybersecurity na may firms tulad ng Checkpoint na nagpo-protect ng global networks mula sa hacks.
Sa defense tech, ang Israel ay nagde-develop ng Iron Dome systems na nagpa-intercept ng missiles na may 90% accuracy. Sa agriculture, ang kanilang drip irrigation tech ay nag-save ng tubig sa deserts na nai-export sa buong mundo. Sa AI, ang Israel ay nagko-contribute sa computer vision na ginagamit sa self-driving cars. Ang kanilang military tech crossover ay nagpuproduce ng innovations tulad ng augmented reality helmets para sa soldiers na nag-a-apply din sa civilian uses tulad ng surgery simulations. Dagdag pa rito, ang Singapore ay isang maliit na bansa na may malaking impact. Sa 2026, ang Singapore ay nangunguna sa Smart Nation Initiatives kung saan ang buong isla ay isang testbed para sa autonomous buses at drones. Ang kanilang fintech sector ay advanced na may digital banks na nagpo-process ng transactions sa seconds gamit ang blockchain. Sa biotech, ang Singapore ay nag-host ng research hubs na nagde-develop ng mRNA vaccines para sa future pandemics. Ang kanilang education system ay nag-i-integrate ng coding mula kindergarten na nagre-resulta sa workforce na ready para sa AI jobs. Ang Sweden naman ay kilala sa kanilang sustainable tech. Sa 2026, ang Sweden ay advanced sa green energy na may wind farms na nag-generate ng electricity para sa buong Europe. Ang mga kumpanya tulad ng Ericsson ay nag-lead sa 5G networks na nagsusupport ng remote work. Sa mobility, ang Volvo ay nagpo-produce ng self-driving trucks na nagre-reduce ng carbon emissions. Switzerland ay may focus sa precision instruments. Sa 2026, sila ay advanced sa pharmaceuticals na may companies tulad ng Novartis na nagde-develop ng gene therapies. Ang kanilang watches at machinery ay nag-i-integrate ng microchips para sa smart features. Sa huli, ang United States ay ang pinaka-advanced bukod sa China dahil sa kanilang dominance sa AI, space at global tech standards. Pero ang karera ay patuloy. Ang mga bansang ito ay nagpupush ng boundaries para sa mas magandang kinabukasan. Ano ang tingin mo? Alin ang iyong paborito? Comment below, like at subscribe para sa higit pang tech documentaries. Salamat sa panonood.